Ng mistulang resort ang binahang Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga. Nakalibre man ang swimming ang mga dumayo, binalaan naman silang bawal maligo roon. Narito ang Frontline Report. Sarap na sarap lumublob at magtampisaw ang grupong ito. Parang nasa resort lang ano. Pero teka, bakit may mga sasakyan? Ito pala kasi ang binabahang Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga. Maraming dumayo rito na ang iba naglatag pa ng lamesa, saka tsumibog. Kung wala namang baon, may nagbebenta ng palamig at fishball. Pakay naman ng iba, mangisda. At ang Ultimate Pinoy Outing Starter Pack, may nagbibidyoke rin. Pero kung may naligo sa baha, meron namang mga motorista na ginamit ang tubig ng bypass road para linisin ang motorsiklo. Naglabas naman ng sama ng loob ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Apalit. Kaya nga raw nagsuspindi ng klase para maprotektahan ang mga bata. Pero ang ilan naman daw, makikitang naliligo pa sa baha. Paalala ng mga otoridad, bawal maligo sa binahang Balukok Bypass Road. Lalo't doon mismo nasawi ang isa sa 2 kumpirmadong namatay sa Apalit dahil sa pagbaha. Patuloy na nag-iikot ang Apalit Municipal Police sa lugar. Bukod sa masama sa kalusugan ang maligo sa baha, delikado rin kung bigla pang tumaas ang tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Natrap na nga sa lagpas taong baha, ninakawan pa. Ganyan na nangyari sa isang residente sa barangay Damayang Lagi o Damayang Lagi. Live mula sa Quezon City, nasa Frontline ang balitang yan si News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Joanne, anong sitwasyon dyan? Sir, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Damayan Lagi, Quezon City, kung saan lagpas taong baha ang naranasan ng mga residente. Nabutan pa natin nga kanina ang mga residente na naglilinis dahil ang baha ay abot tuhod pa at ang damakmak na palutang-lutang na basura ang nakita sa kalsada. Sinamantala din ito ng mga residente na sabayan ng paghipa ng tubig baha para hindi sila mahirapang maglinis at ang mga basura at mga putik na kanilang naipon ay dinadala nila sa may gitna ng kalsada. Sa ngayon, nandito pa si Aling Gina, kahapon pa siya naglalaba dahil ng mga damit na kanyang nilalaban ngayon. Ito na lang yung mga natira at mga piling damit na lang kanyang nilalaban dahil ang ibang damit ay napuno na ng tubig, ng putik at hindi na mapakinabangan. Aling Gina, ano po yung naranasan nyo kanina? At kahapon po, ayun po yung sobrang bilis ng tubig. Tapos maraming basura. Maraming natakot po ako kasi ang lakas ng kulog eh. Yung tubig po, ang bilis umapaw, ang bilis tumano. Ganun, pumunta po ako dito sa tindahan ko. Natrap ako. Pasok ako dahil yung tubig, talagang napakabilis. Ayun, pumasok ako doon, natrap ako. Sigaw ako ng sigaw doon sa asawa ko. Hindi niya ako narinig kasi nandun siya sa loob. Ngayon, natrap na ako. May tumaan po na tao galing doon sa looban. Humingi ako ng tulong. Sa kanya ako nagpalabas. Kasi nagpastaw na hanggang dito na yung tubig eh. Tapos, yun po, yung nasave ko na red horse ko, nilagay ko lang po doon sa may hindi aabutin ng tubig. Ang nagawa naman po, ninakaw. Binahana nga kami, ninakawan pa ako ng isang case na red horse. Yun ang masama po doon. At hindi na pasok tayo sa loob ng bahay mo. Oh, nagluluto na pala kayo ngayon. Ay, po. Ito po, galing po ito sa dagat po namin po doon sa taas. Kasi, para kahit pa paano, meron naman kami gagamit. Pinaba na po, para makapagtanong. Sheryl, nandito na nga tayo, papasok tayo sa loob ng bahay mo. Yan. Ito, nagtulong-tulong pa rin yung mga anak niya sa pagliligpit. Sa ngayon, nakaangat pa rin yung mga gamit nila at naka-ready na sila para kung sakaling tumaas ulit ang tubig, ready silang mag-evacuate. Tinataasan nila yung mga gamit nila. At Sheryl, ito pa ang masakit. Yung foam na ginagamit nilang higaan ng kanyang mga anak ay nawalan. Hindi na mapakinabangan pero ito yung kanyang tinapos. Wala na silang kumot, wala na silang unan.
Sa ngayon, Cheryl, mangyak-ngyak kanina si Aling Gina na pinagmamasdan niya. Yung mga notebook na gamit ng kanyang anak. Ito na lang ang natira. Kaya humihingi sila ng tulong na kung sakali may mabuting puso na makapagbigay sa kanila ng notebook, damit, na pang-uniform ng kanyang mga anak. Dahil wala silang trabaho mag-asawa at umaasa lang sila sa bigay ng kanilang mga anak. Sa ngayon, Cheryl, maayos lang naman ang gagawin nila dito. Yun nga lang, ang problema, hindi sila makakilos ng maayos dahil nga panay pa rin ang ulan. Kaya nangangamba sila na muling tumaas muli ang tubig. Kaya nakaredy sila sa kanilang mga dadali kung sakaling mag-evacuate sila. At yan muna ang sitwasyon dito sa barangay Damoyang Lagi, Quezon City. Ito ang inyong vigilante, Joanna Latit, 5. Maraming salamat, News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Nauubusan na ng pagkain ng ilang residente sa Bataan dahil sa patuloy na pagbaha. Bukod dyan, hindi rin makapaghanap buhay ang maraming residente. Live mula sa Hermosa, Bataan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano mga kalbaryong pinagdaraanan ng ating mga kapatid dyan? Nako, Julio, Cheryl, isa sa pinakakalbaryo ng mga residente rito, itong sitwasyon namin ngayon pa rin sa tubig. Itong pwesto namin, aabot hanggang ito na yung pinakamababaw na bahagi dito sa buhos ng ulan dito sa lugar. Dito na rin nakapwesto. Itong mga bangka na yan, naging parang terminal na ito ng mga bangka para sa mga residenteng kailangang sumakay ng bangka para makarating sa kanilang mga bahay na aabot na taas ng tubig sa kanilang mga bahay. Pero alam nyo, kasunod din ng mga pabigla-bigla o pabugso-bugsong buhos pa rin ng malalakas na ulan, talagang samot-saring problema pa ang harap ng mga residente at pinangangambahan oras na magtulan at ganitong sitwasyon na mataas ang baha. Bukod kasi sa wala ng mas lumalala raw ang mga sakit nila, lalo sa balat. Hindi alintana ng mga residente ang buhos ng ulan mo sa Bataan. Ang ilan nilusong pa rin kahit hanggang bewang na ang baha. Habang ang iba, kailangan mas galingan ng pagbalanse sa sinasakyang bangka, hawak ang kanilang payong baha. Kahit kasi gustuhin na lang daw muna ng mga residente na manatili sa mataas na bahagi ng kanilang bahay, kailangan pa rin nilang mamangka pala mamalengke. Kasi ang supply nila ng pagkain. Isa sa nakausap namin, si Nanay Baby Parungaw. Nangangamba siyang baka magtagal pa yung ganitong sitwasyon, lalo't halos buong araw na isailalim sa red rainfall warning. Kaya naman labis na karne o isda ang binili, chichirya na lang daw muna ang gagawin nilang ulam sa hapagkainan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ulam namin pula, sasawsaw namin sa suka. Ito po yung budget, wala na pong pambili. Hirap po talagang, alang nagtatrabaho, ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. Ba't di po kayo lumikas? Ay, saka po lilikas po. Hirap din nang nakikisama. Kaya hanggang tiis namin pag umulan yan, talagang hirap na hirap po kami. Sa baha ang maraming kalsada, ang ilang tricycle driver abay pinarada na muna sa mataas na bahagi. Pati ito inaabot pa rin ng tubig. Sumideline na nga rin ng iba sa pamamangka para may kitain pa rin kahit papano. 20 pesos ang singil sa kada pasahero. Ang problema, kumikita nga kahit papano pero kapalit naman daw nito ang mas lumalala nilang sakit sa balat. Mga kapatid pero mas idinadayin kasi nila ngayon ang pagkakaroon ng mas malalang alipunga. Kahit do kasi ibabad sa mainit na tubig na may asin at buhusan pa ng alkohol, hindi kinakaya ang halos 3. Pakinggan natin ang panayam ng isa sa mga nakausap nating bangkero. Hirap po talaga kasi yung agos mabilis yung masyado. Ayun, napupuno nga po kami ng alipunga. Masakit to. Bakit? Lalo sa gabi. Makati po siya na masakit. Kung uupa po yung bahay, wala po kaming alipunga.
Aabot sa 16 na barangay ang apektado ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa dahil lamang sa magdamag na buhos ng ulan. Aminado ang lokal na pamahalaan, malaking hamon sa kanilang sitwasyon lalo't mabilis ding umapaw ang ilog sa lugar ng mga tubig na nanggagaling pa sa Pampanga at ibang bayan sa Bataan. Hermosa LGU, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi nila ng apektadong residente. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Nakapag-request na kami sa DSWD, nakapag-provide na sila ng mga relief box. Actually, paubos na rin. Meron ba namang fund yung local government, pero mauubos yan. Apektado rin ng baha ang bayan naman ng Mariveles dito pa rin sa Bataan. Nag-iikot na nga kanina ang ilang kawani ng Mariveles MDRRMO para ilikas ang mga residente. Pinaiiwas na rin sa mga binahang kalsada yung mga may maliliit na sasakyan gaya ng mga motorsiklo. Cheryl Julius, mga kapatid, mabalik tayo dito sa bayan ng Hermosa. Talagang, dito na muna naghihintay ang mga kapatid nating bangkero sa lugar para nga maghintay ng pasahero. Aabot ng nasa 6 ang pwedeng isakay dito sa naturang bangka. Kausapin natin si tatay. Tatay, harap ka dito. Gaano katagal ho kayo babiyahe pag ganitong araw? Kasi syempre dumidilim na. Hanggang ano oras po kayo babiyahe dyan? Saglit lang, siguro. Minuto lang hanggang sa labasan lang. Ibig ko sabihin, hanggang ano oras kayo Uwi. magsasakay ng mga pasahero dito? Asan, alas 7, ganyan. Alas 7 ng gabi. Pagkatapos wala nang bangkang bumabiyahe. Wala na. Para sa mga galing sa labas, papunta sa loob. Dito na ho ba kayo talaga lumaki sa Bataan, sa Hermosa? Oo. Ilan Dito. taon na ho kayo? 63. Sa tagal po ninyo dito, ganito na ho ba talaga yung sitwasyon? Talagang laging ganyang baha? Oo, parang ganyan basta ubos. Mabaha. Gaano ka? Ay, hirap talaga. Nako. Nakakalungkot pakinggan, no? Julius Cheryl, talaga magtitiis na lang talaga ang mga residente. Dito medyo ang tagal ng antayan din kung sakasakali kasi hindi nila sinasagad yung capacity ng bangka hanggang 6 lang daw kahit abuti sana ng hanggang 10 ito para sa safety. Sir, kayo, kumusta lang ang pagsakay-sakay nyo para magbalanse? Kasi walang katig yung bangka eh. Sakto lang po. Oo, pero anong sitwasyon nyo dito ngayon na ganyan na talagang mataas ang tubig pa rin palagi sa inyo? Mahirap po yung sitwasyon po. Tulad po ngayon bumaba. Pakahirap po. Meron ba kayong panawagan sa pamahalaan sa ganitong sitwasyon ninyo? Pero kumbaga sana masolusyonan itong baha, no? Opo. Oo, kailangan ng pangmatagalang solusyon pa rin talaga, Julius Cheryl, no? Yung mga bahay dito, kung mapapansin ninyo, halos lahat may mga second floor. Talagang iba, sarado na halos yung pinaka mga bahay. Tanging lamang yung may mga tao dahil nga nalubog na, no, yung bahay nila ng baha, yung pinaka ground floor. Ngayon, medyo pero kung ganito na tumigil na yung ulan, posibleng abutin daw ulit ng mga halos 1 araw bago humupa yung baha dito sa lugar. Pero kung maulit na naman daw yung namaga ng buhos na tumaas na naman ang tubig at baka umabot pa sa pinaka main road. Halos ang lapit na lang namin, no, mga kapatid, sa main road, kaya ganun ho kataas yung tubig dito sa lugar. Mahaba-haba ito. Ito ng kalsada, pero kung lalakarin, talagang mahihirapan, no? Dito talaga yung mga pasahero, mga bangkero dito, iba-iba na talaga mga trabaho. Medyo lumalayo na sila sa amin. Ano mga trabaho nyo dati, sir, bago kayo nagbangkero? Ang mga nasa palaisdaan sila, no? So wala ang trabaho ngayon doon. Wala. Kasi nga, syempre, ganitong sitwasyon. Ito muna. Magkano ba kinikita nyo ho dito? Halika dito, lapit ka, sir. Hindi lang po, pagka tempo-tempo na sa mga pasahero. Nakakamagkano ho kayo? 700, minsan 500. Kasama na doon yung krudo? Hindi po. Naku, mahal pa krudo. Oo. Sige ho. Kayo ba? Kumusta ang kalusugan ninyo dito? Medyo may alipong ano. Naku, dyan lang. O sige. Asin. Kakalamansi. Ayun, o sige. Ayun na nga. Wala. Kanya-kanyang diskarte na lang talaga. Sana makarami pa ho kayo ng pasahero. Araw-araw na kalbaryo ng mga residente dito sa Hermosa, Bataan kapag ganitong tag-ulan at bumubuhos ng napakalakas dito sa area. Julius Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Isa ang patay sa landslide sa Puerto Galera.
Kinumpirma yan mismo ng gobernador ng Oriental Mindoro. Kaliwat kanan din ang mga dike sa probinsya na winasak ng baha. Narito ang frontline report. Wait lang, te! Gumuho ang lupa sa bahaging yan sa barangay Sinandingan sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ang masaklap may natabunan. Lumabas ka dyan! Lumabas yan! Ang babaeng yan may hinahanap na nagngangalang Balot. Hindi nila makita si Balot, tanging ang motor na lang nito na may nakadagang poste. Parang may tao sa loob. Ukay! Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang otoridad. Nagtulong-tulong ang mga residente at rescue team sa paghuhukay. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ang 34 anyos na biktima. Isinugod ito sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Sa bayan naman ng Nauhan, bumigay ang road dike dahil sa patuloy na pag-ulan at malakas na agos ng tubig. Baha hanggang kalsada. Nasira pa nga nito ang ilang bahay dahil sa lakas ng ragasa. Sa Occidental Mindoro naman, 2 bahay ang nahulog sa Lawaan River. Tinangay ito ng malakas na agos ng tubig. Nasira rin ang mga tulay na kawayan sa lugar. Agad namang inilikas ng mga autoridad ang mga apektadong residente. Bumigay naman ng isang dike sa barangay Alakhaat dahil sa malakas na agos at patuloy na pag-ulan. Minomonitor na yan ng mga autoridad at naghahanda para sa posibleng paglikas ng mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa Pampanga, 2 residente ang nalunod sa baha at hanggang ngayon, mataas pa rin ang tubig sa maraming lugar doon. 2 linggo ng ganyan ang kanilang kalagayan. Live mula sa Pampanga, nasa Frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang mga kapatid natin dyan? Julius, nandito ako ngayon sa Santa Monica Elementary School sa San Simon, Pampanga, kung saan pansamantalang ginagawa itong evacuation center sa 50 habagat. Dito sa partikular na kwartong ito, nanunuluyan pansamantala yung pamilya ni Nanay Nida de la Cruz. Kung mapapansin mo, Julius, dito sa kanilang kwarto, sa bahay silang nadala at meron din mga electric fan. At higit sa lahat, sa mga importanteng nadala nila ay itong mga kasangkapan nila sa kanilang pagluluto. Nang nakausap ko kanina si Nanay Nida, nakwento niya sa kasi itong nangyayari kaya tila nakakabisado na nila yung mga kagamitan na kailangan nilang dalhin sa panahon ng tag-ulan, lalo na pag may baha. Makikita sa aerial video ang malawak iwan ng habagat nitong nagdaang linggo. Ang subdivision na yan, nagmistulang ilog. Ilang sasakyan ang baha, habang ang iba naman nasa ligtas na lugar. Meron ding gumagamit. Ganyan din ang halos 2 linggo na silang lubog sa baha. Sa cellphone video na ito, makikita ang lalaking dahan-dahang lumalakad sa hanggang bewang na tubig. Dahil dyan, pinalikas ang mga residente. Sa Santa Monica Elementary School, samantalang namalagi, Mario de Guzman, magdadalawang linggo na raw sa evacuation center kaya hindi pa makapaghanap buhay. Narito ang kanyang pahayag. Ang naligtas lang po talaga namin mga damit. Nadamay na po lahat ng tubig. Maya't maya pa ang pag-ulan, kaya raw sila sa evacuation. Nag-aalala tuloy ang mga evacuees sa kalagayan ng kanilang mga iniwang bahay at mga gamit. Samantala, sa MacArthur Highway, abot hita ang taas ng tubig. Tanging malalaking sasakyan lang ang kayang makatawid na nagdudulot pa ng alaan. Sa dahan-dahan ang usad ng mga truck, buong tapang namang tinawid ng tricycle ang baha. May nilagay siyang harang para hindi pasukin ng tubig ang motor. Pero ang rider patras at humana.
Sa ngayon, 2 na ang kumpirmadong nasawi sa lugar matapos malunod sa baha. Isa dyan ang 19 anyos na lalaki na na-recover kahapon. Julius, sa mga oras na ito ay natin ang evacuee na De La Cruz. Nay, kamusta? At pang ilang araw niyo na po rito? Ano po, 2 linggo na po ngayon. Nay, kanina nung nagkakwentuhan tayo, sabi mo ilan sa mga stock mo ay mga delata. Bilang isang madiskarting nanay, para hindi po ang inyong pamilya sa pagluluto ng delata? Iba-iba pong luto, sir. Itlog, payless, yun lang po. Tsaka naggulay. Naghihingi po ako sa mga dito. So, wala po kaming buhay, kundi lang kami maghihingi. Amin, yun lang. Yun lang, lalo na ngayon, binigyan po kaming ni Captain Dong sa taga San Simon. Binigyan po kami ng payless at saka itlog. Yun po ang niluluto ko ngayon. Tamang diskarte na lang po na para maitawid lang po ang isang araw po, no. Julius, sa ngayon pakita ko lang yung sitwasyon dito naman sa labas ng mga kwarto o silid-aralan. Makikita mo dito na yung mga evacuees ay isinampay yung kanilang mga labahin dito mismo sa mga bintana ng silid-aralan. Check lang natin kung makikita sa camera yan, no? Medyo malayo po kasi. Definitely, hindi yan tuyo dahil hindi naman po umaraw buong magdamag. Sa parting ito naman ng eskwelahan, makikita mo, Julius, na ng tubig. Julius, ito ay lupa, hindi ito semento, kaya pala isipad ko bakit tila hindi nawawala itong tubig. Paliwanag sa akin ng MDRMO, posibleng sobrang saturated na ng lupa kaya hindi na niya kayang i-absorb pa yung panibagong ibinagsak na tubig ng ulan. Malawak yan, Julius, hanggang doon sa may likod ng quadrangle at saka ng stage. Posibleng isa pang dahilan, sabi ng MDRMO, kulang na sa dredging yung mga sapa sa paligid nito kaya hindi na dumadaloy pa yung tubig. Julius, sa ngayon, hindi pa tayo sigurado kung uulan pero nagbabadya nga makulimlim itong kalangitan. Kaya dun sa tanong ng mga evacuees kung kailan ba sila makakauwi, tanong pa rin yan at wala pa akong sagot. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Sinuspindi muna ang pagpalaot, pangingisda at tour guiding sa probinsya ng Zambales dahil nga sa masamang panahon. Dahil apektado ang kabuhayan, kanya-kanyang diskarte ang mga residente para may pagkakitaan. Live mula sa Zambales, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta ang panahon dyan? Cheryl, sa ngayon ay wala tayong nararanasan na pag-ulan dito sa Barangay San Miguel sa San Antonio sa Zambales, pero medyo malakas pa din, pabugso-bugso ang hangin dito at tila nagbabadya dahilan nga para manatili sa heavy rainfall warning ang buong lalawigan. Naglalakihang mga alon ang humampa sa coastal communities ng Zambales sa pag-iikot natin kanina. Dahil dito, sinuspende muna ang pagpalaot, pangingisda at tour guiding sa buong probinsya. Kaya ang mga residente, kanya-kanya munang diskarte para kumita. Isa na si Marilyn Igo na piniling mga lakal na lamang ng mga basura at plastic. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tiyaga-tiyaga na lang po kami nagpupulot, sir. 2 linggo na. Para lang may pambili yung mga bata ng pagkain. Gusto ko na po, sir. Bumuti na po yung panahon para makabalik na yung asawa ko sa trabaho. Ang naabutan naman naming si Sunny Boy na palakad-lakad lang sa dalampasigan, pumapaldo na pala sa ganyang paraan. Ang diskarte kasi niya, treasure hunting na mga barya, kwintas at singsing na nakabaon at inaanod sa Pampanga. Ang kanyang napagbebentahan na pantutulong niya sa pamilya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nung isang araw na nauna na napulot ko, 300. Yon. Pangalawa, 220. Pangatlo, 250. So ngayon, saan mo na yan bibili? Ito, pangbili ko lang ito. Kung gusto kong mag-inom po, yon ang kuwang ko lang. Kung ayaw ko mag-inom, pangbili ko ng pang-almusal ko na.
Sa bahaging ito naman ng Barangay San Miguel, San Antonio, Zambales, winasak ng naglalakihang mga alon ang aabot sa 40 mga cottage. Halos lamunin na kasi ng alon ang pampang sa barangay. Kasama dyan ang 3 cottage na pag-aari ng negosyanteng si Rosana. Aniya, sa loob ng 20 taon, ito ang unang beses na nangyari ito. Kaya ganoon na lamang ang kanyang panlulumo. Narito ang kanyang pahaya. Masira na sir, wala kami magawa, nakuha ng tubig. Paano hindi ka nalulungkot sir, wala na yung mga kubo. Yung mga gastos mo sir, yung pa nababawi. Magdamagang ulan din ang naranasan sa Olongapo City. Inanod tuloy ang mga bato at putik sa kalsada mula sa bundok. Nagdulot yan ng bahagyang pagbagal ng trapiko. Ang residente namang si Jojo, tila nagkaroon ng instant waterfall sa labas ng kanyang bahay sa barangay Kalakalan dahil sa pag-agos ng tubig mula sa katabing bundok. Ang mga tinapal na sandbag ng barangay na layon sanang pigilan ang pag-agos ng tubig papasok sa mga bahay, tila nakaperwisyo pa. Sa kabila niyan, wala silang planong umalis sa lugar. Cheryl, sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa Barangay San Antonio dito nga sa Zambales kung saan, Cheryl, makikita mo itong cottage na ito sa ating likuran. No? Yung ibabang bahagi nito ay malapit na at halos inaabot na ng malalaking hampas ng alon at ayon sa mga residente, baka daw pagpatak ng alas 10 hanggang alas 12 ng madaling araw ay baka daw bumigay na rin ito at kainin ng alon. No? Dito, Cheryl, ito yung kadalasan na pinupuntahan ng mga turista dito at sa ngayon talagang wala na yung mga residente na from time to time ay nag-i-stay dito. No? At ito makikita ninyo yung pundasyon ng mga bamboo o mga kawayan, yun na lamang ang humahawak dito dahil ayon sa mga residente, Cheryl, nasa 40 hanggang 50 metro ang layo mula dito sa cottage na ito papunta doon sa baybayin. At meron na daw na ilang mga linya ng mga cottage na nauna ng kinain at kinain ng alon at pwede pa daw madagdagan yan sa paparating na mga araw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Dagok sa kabuhayan ang iniwang pinsala ng bahang dulot ng habagat sa Batangas. Bukod dyan, 2 bata ang nalunod sa kasagsagan ng masamang panahon. Live mula sa Batangas, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Julio, suspendido ang biyahe ng Fast Craft o maliliit na sakayang pandagat sa Batangas Port dahil sa habagat at tropical depression Neneng. Isa nga ang probinsyang ito sa mga napupuruhan ngayon at may 2 batang nasawi. Sa bayan ng Mabini, nahulog at nalunod sa kanal ang 11 anyos na grade 6 student na out of balance umano ang batang lalaki habang naglalaro kasama ang mga kaibigan sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Inanod siya ng rumaragasang tubig. Inabot ng 4 na oras bago siya nahanap. May pulso pa raw ang bata nang matagpuan pero dead on arrival na sa ospital. Nalunod din ang 2 taong gulang na bata sa Batangas City. Hindi raw namalayan ng kanyang ina na nakalabas ang bata at dumiretso sa palaisdaan sa harap ng kanilang bahay. Agad ding nahanap ang bata pero hindi na umabot ng buhay sa ospital. Balik naman tayo sa sitwasyon dito sa malapit dito sa Batangas Port. Wala ng biyahe to and from Batangas Port at Puerto Galera bilang pag-iingat sa masamang panahon. Ayon sa pamunuan, 12:15 kaninang hapon ang huling biyahe ng mga fast craft. Bukod sa Batangas Port, kanselado na rin ang biyahe sa Port of Lubang, Port of San Jose at Port of Puerto Galera. Sa kabila niyan, tuloy naman ang biyahe ng mga rorong patungong Calapan pero asahan ang delay. Maraming salamat, Gio Robles. Nagsisialisan na ang mga residente ng isang subdivision sa Antipolo. Taon-taon na lang kasi itong binabaha na umaabot pa ng lampas tao. Ang pwede na lang masakyan sa lugar, bangka. Live mula sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang mga residente riyan ngayong hindi pa humuhupa ang baha?
Julius, maputik, maraming basura at babaho. Yan ang iniwan ng baha dito sa Vermont Park sa Antipolo. Ang dating lugar na ito na dinaraanan ng mga sasakyan, nagmistulang ilog. Bangka ang naghari rito para mailikas ang mga tao. Sa Vermont Park Executive Village, aabot sa 1,000 bahay ang lubog sa tubig. Lagpas tao ang baha sa ilang bahagi. Ang ilan ngang rescuer parang nag-snorkeling lang. Pero merong mga residente na ayaw lumikas. Gaya na lang ng 71 years old na si Celeste Caragay. Sanay na rin kaming magtaas ng aming mga gamit kasi for so many years, ito po ang aming kalbaryo dito sa Vermont Park. Mabilis na tumataas ang tubig, pero napakatagal po ng pagbaba. Ang mga gamit sa bahay niya inilagay sa malalaking styrofoam na lumulutang sa tuwing papasukin ng baha ang kanilang bahay. Samantala, meron namang mga residente na nagpatayo ng temporary shelter dahil ayaw nilang manatili sa evacuation center. Ilang dekada nang nakakaranas ng pagbaha ang mga residente sa lugar na ito. Ilang beses na rin silang lumapit sa kanilang LGU at pinangako ang tutulungan sila maibisan ang pagbabaha sa lugar na ito. Pero ang pangako, tila napapako. Sabi ng opisyal ng Homeowners Association, matagal na raw nilang problema ang baha. Nagiging catch basin daw kasi sila ng tubig mula sa Halang Creek. Dagdag pahirap pa sa kanila nung taasan ng kalsada sa Marcos Highway. Karamihan ng mga nakatira doon umaalis na or either binibenta na yung mga property. Kasi nga, kawawa eh. Di ba? Nasira yung mga bahay. Kung ibibenta man nila yung property nila, pag nalaman na binaba, hindi rin bibilihin. Ilang beses na raw silang sumulat sa LGU at DPWH para magpasaklolo. Noong nakaraang taon, pina-adapt na nila ang subdivision nila sa LGU para matugunan ang hiling nila sa flood control. Project naman ng ang LGU. Kaya lang yung mga project na yun nasa plano. Hindi namin alam kung kailan mangyayari. Julius, ganito yung eksena sa mga bahay dito, no? Bagamat magaganda yung mga bahay dito sa Vermont, talagang pinapasok sila ng tubig ba. Gaya nito, nakita nyo, may tulay silang inilagay para, syempre, yung baha hindi naman tumama sa mga paa nila. At dito sa loob ng bahay nila, kakaiba rin yung estilo na ginawa ng mga kababayan natin, ano? Gumamit sila ng styrofoam. Kapag nagkatubig dito, aangat yan. Itong mga gamit ito, aangat. Hindi na nga naman nila kailangan pang alisin. At ang makita man ninyo, parang tindahan. Isinabit nila yung kanilang mga bisikleta para ligtas sa baha. At ito, pakita ko lang Julius, sinabit din nila yung kanilang mga upuan at naganda rin sila ng lubid. Ito yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa primera klaseng subdivision. Ganito yung paghahanda nila kasi kapag bumabaha nga rito hanggang balakang, lagpas din sa tao, kaya yung preparation nila sobra-sobra yung ginawa nila. Kaya yung mga kababayan din natin na nagdi-DIY, isa sa pinaka-effective nga yung pag-angat nito. Itong styrofoam na to, napakalaking styrofoam na to, parang kama na sobrang laki. At lahat na ito, nung heavy na to, itong bigat na to, kayang-kaya niyang iangat. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. At ngayong baha nga po sa maraming lugar ay nagsisilutangan ang malalim na hugot ng ilan nating kapatid. Kaya nga ang tanong ng ilan, baha-baha, paano ka ginawa? Ang sagot, alamin sa report na ito. Baha! 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 Paano ka ginawa? This is Ange! Alam niyo ba kung bakit binabaha? Simple lang yan. Maraming mga nakaupo ang nangungurakot. At hindi lang yan. Marami din mamamayan na hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lugar. Kaya naman, ang lagay, ito. Baha! Atake! Pero where is the lie sa sinabi ni ate? Totoo naman, di ba? Anyari sa flood control projects. At remember, yung sangkaterbang basura na ilang araw hinakot? Kung ganyan, magtataka pa ba tayo kung bakit baha sa maraming lugar? Pati nga yung dasal na kinakapitan natin, abay binaharin. Pero baha ka lang, deboto kami ang peg ng mga dumalo sa misa sa binahang San Roque Chapel sa Masantol, Pampanga. Hindi ka nga lang muna pwedeng lumuhod dahil hanggang tuhod ang tubig. Pero hanggang langit naman daw ang pananampalataya ng mga deboto. Buti na lang, matibay ang faith. Sana yung mga flood control projects din, matibay no? At hindi substandard. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.